Ang doktrinang once saved, always saved ay madalas pag-usapan sa seminaryo at Biblia bilang bahagi ng perseverance of the saints. Sa John chapter 10 verse 27 to 29, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Nakikinig ka sa akin, ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking kamay." Ibig sabihin, may katiyakan ng mga tunay na tagasunod ni Kristo na kung ikaw ay tunay na sa Kanya, walang makakaagaw sa iyo at ligtas ka magpakailanman. Ngunit nagiging delikado ito kapag mali ang pagkakaunawa, kapag ginamit ito bilang palusot para magpatuloy sa kasalanan, na parang sapat na ang minsang pagtanggap kay Jesus kahit wala namang pagbabago sa buhay. Doon nagiging mapanganib ang aral. Hindi ito lisensya para mamuhay ayon sa gusto mo, kundi paanyaya sa isang patuloy na buhay ng pananampalataya at pagsunod. Ang tunay na ligtas ay hindi aalis sa piling ng pastol, kundi lalakad sa kanyang gabay hanggang sa wakas. Kung talagang kay Kristo ka, mararamdaman mong hindi kayang bumalik, na hindi mo kayang bumalik sa dating ikaw. Gagawin mo ang lahat para manatili ang kanyang kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil mahal mo siya at alam mong sa kanya ka ligtas. Persevere in faith as you are being preserved. Patuloy kang manampalataya, hindi upang makamit ang kaligtasan, kundi dahil iniingatan ka ng Diyos. Habang humahawa ka sa Kanya, siya rin mismo ang humahawak sa iyo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi basta isang sandaling desisyon lamang, kundi isang araw na pagtitiwala sa kamay ng pastol na hindi kailanman bibitaw. Prove your conversion by genuine transformation. Ipakita natin totoo ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagbabago ng puso at pamumuhay. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay hindi lang makikita sa sinabi mo noon, kundi sa kung paano ka namumuhay ngayon. Ang pagbabago ay bunga ng biyaya, hindi gawa ng tao, ngunit makikita ito sa pagtalikod sa dating buhay at sa patuloy na paghahangad na maging tulad ni Jesus. Preach the gospel that glorifies the grace of God. Ibahagi natin ang mabuting balita na hindi nakasentro sa gawa ng tao, kundi sa ginawa ng Diyos. Ang tunay na ebanghelyo ay hindi tungkol sa pagsisikap nating makarating sa langit, kundi sa habag at biyaya ng Diyos na bumaba upang iligtas tayo.